Nangyaring kasong ito noong April 5 nitong taon lamang. Nagulat ang buong bansa nung lumabas ang balita na isang dalagang babae natagpuan na patay na sa garden ng isang high school sa Edirne sa Turkey. Nung gabing yon, isang lokal ang nakakita sa katawan, kaya agad siyang tumawag sa emergency services. Dumating kaagad ang mga pulis at mga paramedics sa pinangyarihan. Pagdating nila, huli ng lahat. Bukas pa ang mga mata ng biktima, kita pa rin sa kanyang mukha ang takot at sakit na kanyang naranasan sa huling sandali na kanyang buhay. Inatake siya ng isang tao gamit ang kutsilyo o anumang matalim na sandata. Buo pa ang kanyang damit at walang bakas ng sexual na pag-atake. Ngunit ang nangyari sa kanya ay malupit at walang saysay. Dinalang kanyang bangkay sa morgue ng Turkey University Medical Faculty Hospital para sa masusing pagsusuri. Natagpuan sa paaralan ang kanyang bag kasama ang kanyang ID. Doon nakumpirmahan na siya ay si Golden Kuni, 15 years old, isang estudyante sa mismong paaralan kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Malaki ang naging tama sa publiko ng balitang ito, hindi lamang dahil sa karahasan kundi dahil na rin sa mismong lugar kung saan ito naganap. Siya ay pinatay sa loob ng paaralan, isang lugar na dapat sana ay ligtas. Kaya sino ang makakagawa ng ganitong bagay at higit sa lahat, sino ang makakalapit sa kanya na hindi siya naghinala? Dahil base sa alam ng lahat, hindi lumabas si Golden. Hindi siya sumigaw, kaya ipinapahiwatig nito na kilala niya ang pumatay sa kanya. O baka nga pinagkakatiwalaan pa niya. Isang matalino, mabait at masayahing dalaga si Golden na nakatira sa Edirne, na nag-aaral sa Edirne Vocational and Technical Anatolian High School. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan na palangiti, mapagpakumbaba, isang uri ng tao na kayang pasayahin at gawing komportable ang sinuman na nakapaligid sa kanya. Mabilis siya magkaroon ng kaibigan, hindi dahil sa pinipilit niya kundi dahil siya ay tunay na may malasakit. Galing siya sa isang mapagmahal na pamilya. Hindi mayaman ang kanyang mga magulang pero sila ay matatag at nagkakaisa. Ibinuhos ng kanyang ina at ama ang kanilang puso sa pagpapalaki sa kanya ng maayos. Kahit na puno siya ng atensyon, pagmamahal at pag-aasikaso, nanatili siyang simple at mabait. Dahil sa kanya angking ganda, kumikinang si Golden at napapansin siya ng lahat. Isa na doon ang binatilyo na kasing edad niya na ang kanyang pangalan ay si Ines Ayas. Sa panlabas ay isa lamang siyang karaniwang binatilyo. Mahilig siyang maglaro ng video games, nakikipag-hangout sa kanyang mga kaibigan at tumatawa sa mga kalokohan na nakikita niya sa online. Pagkatapos ng klase, tumutulong siya sa kanyang ama sa kanilang maliit na barbershop. Natututo siyang maggupit ng buhok, magwalis ng sahig at paminsan-minsan ay nagiging kahero. Wala naman kakaiba sa batang ito pero hindi lahat ay nakikita ng iba. Hindi sila magkaklase, hindi sila kabilang sa parehong grupo at hindi rin pareho ang kanilang mga interes. Gayunpaman tulad ng karamihan sa mga tao sa paaralan, kilala ni Ines si Golden. Nakikita niya itong naglalakad sa pasilyo, minsan naririnig ang pangalan ni Golden sa mga usapan. At unti-unti ang simpleng paghanga ay nauwi sa ibang bagay, sa obsesyon. Tahimik niya itong sinimulang pagmasdan mula sa malayo at hindi na yon naging sapat. Hindi lang niya gustong makita si Golden, gusto niya ito, angkinin siya at hindi bilang kasintahan, hindi rin bilang kaibigan kundi para lang sa kanyang sarili. At mas nakakatakot pa, nagbigay siya ng pahiwatig tungkol sa balak niyang gawin. 3 araw bago mamatay si Golden, nagpadala si Ines ng mensahe sa kanyang mga kaibigan sa isang group chat. At nung una ay parang biro lang ito, misteryoso at kakaiba. Ayon sa kanya, malapit na akong makulong at magiging boss ako. May sumagot ng, may pera ka ba? Pero tinawanan lang ito ni Ines at sinabing, dalahan mo na lang ako ng underwear. Ang buong akala ng lahat ay nagbibiro lang siya at nagdadrama, pero hindi pala. April 5, 2025, isang karaniwang araw lamang. Sinabi ni Golden sa kanyang mga magulang na kailangan niyang dumaan sa paaralan para sa isang bagay. Isang mabilis lang na pagbisita para makipagkita sa isang kaibigan. Walang kakaiba at walang dapat ipag-alala. Naalala ng kanyang ama ang ngiti niya nung nagpaalam siya. At yun ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak. Sa katunayan, ayon sa isa ng pangkaso na kalaunan na inilabas, isang araw bagong pagpatay, hinarap ni Ines ang isang kaibigan ni Golden. At hindi doon nagtapos.
Pumunta pa siya sa bahay ng kaibigan yon kasama kanyang pamilya. Nagbanta at pagkatapos ay nag-set ng schedule para makipagkita mismo kay Golden. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Dumating si Golden sa bakuran ng paaralan ng hapong yon. Nakatayo si Ines mag-isa, halatang kinakabahan at pinapanood siyang papalapit. At nakuha na niya ang gusto niya. Naroon na si Golden at nag-iisa siya. Pagkatapos nilang magkita, dinala niya ito sa isang tahimik na lugar malapit sa isang paggawaan sa likod ng paaralan. Halos 1 oras sila nag-usap. Ang simpleng pagkikita na akala ni Golden ay magiging isang normal na pag-uusap ay nauwi sa isang bagay. Baka akala niya gusto lang ni Ines na makipag-usap. Baka gusto nitong magpaliwanag o baka gustong umami na may crush ito sa kanya. Hindi malaman kung ano naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Pero ayon sa mga saksi, nakita raw ang dalawa sa bakuran ng paaralan. Nagtatalo, hindi basta nag-uusap lang kundi nagsisigawan pa. Uminit ang sitwasyon at bago pa man maunawaan ni Golden ang nangyayari, nagwala na si Ines. Hinugot niya ang patalim na dala. Oo, may dala siyang patalim na nagpapakita na may plano na talaga siya at itinarak ito diretsyo sa dibdib ni Golden. Kumalat ang napakaraming dugo sa paligid pero sa halip na magpanik o tumakbo, ngumiti pa si Ines. Hindi siya tumigil sa isang saksak. Patuloy at sunod-sunod sa dibdib, sa tiyan at sa leeg. Mahigit 20 beses at ang ilan pa nga'y nagsabi na higit pa sa 30. Isa itong malupit at punong-puno ng galit na pag-atake. At natapos ito kasing bilis ng pagsisimula nito. Namatay si Golden doon mismo, nakandusay sa lupa, bukas pa ang kanyang mga mata. Wala man lang siyang pagkakataong makasigaw. Napakabilis at napakabrutal ng pag-atake na bumigay ng kanyang katawan bago pa man maunawaan ng kanyang isipan ang nangyayari. At nakatayo lang doon si Ines. Nakatingin sa katawan at wala ekspresyon ng mukha, maaring nasisiyan pa nga siya sa kanya nakikita. Pagkatapos ay umalis na siya. Hindi matawang daan pa uwi. Alam ni Ines ng mabuting lugar, kaya sinigurado niyang iwasan ang mga lugar na maaring mapansin ng tao ang dugo sa kanyang mga damit. Sa isang punto sa kanyang paglalakad, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Sinabi niya ang lahat sa kanyang ama. At ang nangyari pagkatapos ay halos kasing sindak ng mismong krimen. Hindi sinabi ng kanyang ama na tawagan ng pulis. Hindi rin siya dinala sa himpilan. Sinabi niya kay Ines na diretso na lang ito sa bahay. At nang makarating siya roon basang-basa sa dugo at walang emosyon, hindi nagpanik ang kanyang pamilya. Hindi sila nagulat o nagwala. Pinapasok nila siya, sinabihan na maligo at pagkatapos ay hinugasan ang kanyang dugoang damit. Ang kanyang ama at ang kanyang mga kamag-anak ay tinulungan siya na maglinis, hindi lang sa sarili niya, kundi pati sa ebidensya ng krimen. Si Ines ay malinis at kalmado. Pumunta sa barbershop ng kanyang ama na para bang walang nangyari. Gumupit siya ng buhok ng mga customer, binati sila at nakipagkulitan pa sa maikling usapan kasama ng mga customer. Nakakakilabot, diba? Kumilos ang buong pamilya niya na para bang hindi mahalaga ang pagkawala ng isang batang buhay. At si Ines, ganun lang, tahimik na nagpatuloy sa buhay. Pagbalik sa bahay, nagsimula ang kanyang pamilya sa natitirang pagtatakip ng krimen. Natagpuan nila ang kutsilyo, ang sandata sa pagpatay at itinapon ito sa ilog. Sinira din nila ang telepono ni Golden, binura ang anumang bakas ng kanilang komunikasyon. Sinubukan nilang mawala ang lahat, ang dugo, ang koneksyon, ang motibo, ang lahat, at hindi nila tinawagan ng pulis. At hindi sila nagluksa, ang kanilang atensyon ay nakafocus lamang sa pagprotekta kay Ines. 6 na oras ang lumipas pagkatapos ng pagpatay, may dumaan sa bakuran ng paaralan. At may napansin silang kakaiba, isang bagay na pula. Lumapit sila at doon nila nakita ang bangkay. Tiyak nila na hindi ito isang aksidente. Hindi rin ito mukhang isang laban. Ito'y isang pagpatay. Tinawagan nila ang emergency services at mabilis na dumating ang mga pulis at paramedics. Sa una, inakala ng mga opisyal na baka kaso lang ito ng self-harm o isang hindi inaasahang aksidente. Ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng isang eksena na hindi nila makakalimutan. Sinara ng mga investigador ang lugar ng krimen. Kumuha sila ng mga sample ng dugo, naghanap ng fingerprints at sinuri ang paligid para sa anumang bakas. Pagkatapos, tinignan nila ang CCTV at doon nagsimulang mabuo ang lahat ng ebidensya. Isa sa mga kamera ang nakuhanan ang isang bagay. Nakikita si Golden na nakikipagtalo sa isang binatilyo kasing edad niya sa bakuran ng paaralan. Yun ang kanilang unang matibay na lead.
Tinunton nilang mukha ng binata, sinuri sa mga record ng paaralan at natagpuan nila siya. Siya ay si Ines. Pagdating ng mga pulis sa kanyang bahay, nagkunwari ang pamilya. Sabi nila, buong araw raw na tumulong si Ines sa kanyang ama sa barbershop. Hindi raw siya lumabas ng shop. Ngunit hindi nagsisinungaling ang CCTV footage. Nasa paaralan siya kasama niya si Golden at hindi na nakalabas pa ng buhay si Golden. Kinabukasan April 6, ginanap ang kanyang libing sa Al-Masjid Mosque at puno ito ng tao. Dose-dosena ang dumalo. May mga kaklase, mga kapitbahay at marami rin mga taong narinigla ang kwento at hindi makapaniwala sa nangyari. Habang ginaganap ang panalangin, halos hindi na makatiis ang ama ni Golden. Umupo siya ng nakayuko sa kalungkutan, tahimik, maputla at sobrang wasak na wasak. Ang kanyang ina at iba pang miyembro ng pamilya ay umiiyak din buong araw. Napakabigat na nangyari. Samantalang sa himpilan ng pulis naman, kinuha na sa kustodiya ang 15-year-old na si Ines. Mula pa sa simula ay ginit niya na siya ang nobyo ni Golden. Ayon sa ilang ulat, sinabi niyang siya raw ay ex-boyfriend ni Golden at nag-away sila at aksidenteng napatay niya ito. Ngunit may ibang bersyon ng pamilya ni Golden. Agad na lumabas sa publiko ang kanyang ama. Sinabi niya na ito isang binatang obsessed sa kanyang anak. Isang binata na hindi makayanan ang rejection. At ngayon, ginagamit niya ang mga kasinungalingan para ipakita ang sarili niya bilang higit pa sa kung ano siya sa kanya. Sa kabila ng malupit na katangian ng krimen, protektado ang pagkakakilanlan ni Ines ng mga batas para sa proteksyon ng mga kabataan sa Turkey. Ang kanyang mukha at pangalan ay nakablurred sa karamihan ng mga ulat sa balita. Ito ay nagdulot ng galit sa maraming tao, lalo na nung lumabas na tinulungan siya ng kanyang pamilya na takpan ang ginawa nito. Hinugasan ang kanyang dugo ang damit, itinagong kutsilyo at sinira pa ang telepono ni Golden. At pagkatapos sinabi nila sa pulis na wala silang alam sa nangyari. Para sa marami, pakiramdam nila ay pinoprotektahan si Ines at ang buong pamilya nito. At nang unti-unting humina ang coverage ng media, nagsimulang magtanong ang mga tao kung bakit. Bakit hindi ito mas pinag-uusapan? Bakit tahimik ang paglilitis? Doon na nagsimulang kumalat ang mga chismis na baka may koneksyon ang pamilya ni Ines. Baka may gusto na mawala ang kasong ito. Ang pagdinig sa korte ay ginanap sa Edirne Heavy Criminal Court, hindi personal na dumalo si Ines. Sumali siya ng remote sa pamamagitan ng SEGBIS, isang video conferencing system na ginagamit sa mga korte sa Turkey. Doon binigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya na nagsisisi siya sa ginawa niya. Ayon sa kanya, ito ay naganap dahil sa init ng kanilang pagtatalo, na hindi niya sinasadya na patayin si Golden. At sobrang bilis ng mga pangyayari na hindi niya akalaing mamamatay ang dalagang minamahal niya dahil sa kanya. Maikli lamang ang pagdinig at matapos ang isang maiksing pahinga, nagpa siyang korte na ipagpaliban ito. Sa labas ng silid hukuma, nakipag-usap ang mga magulang ni Golden sa mga reporter. Ipinahayag ng kanyang ina na si Zara at ng kanyang ama na si Sammy na hindi nila pinaniniwalaan ang kwento ni Ines. Nananawagan sila ng pinakamabigat na parusa. Gusto nila ng tunay na hustisya, hindi lang para sa kanilang anak, kundi para sa lahat ng pamilya na nawala ng mahal sa buhay at pakiramdam ay hindi pinapansin ng sistema. Itinakda ang ikalawang pagdinig sa September 26, 2025. Hanggang doon mananatili si Ines sa kustodiya. Iginiit ng prosekusyon na ito'y planadong pagpatay. Mayroon silang mga log ng group chat, pati na mga messages na pinadala ni Ines ilang araw bago ang pagpatay na nagbibiro tungkol sa pagkakakulong at pagiging boss. Sinabi nila na nagdala siya ng kutsilyo at planado ang lahat. Hindi ito isang sandali ng galit kundi pagsasakatuparan ng kanyang plano. Ninais nila ang parusa na 18 hanggang 24 years na pagkakakulong. Ngunit dahil minor de edad si Ines, ang pinakamataas na parusang maaari niyang matanggap ay mas mababa pa kaysa kung siya'y nasa hustong edad na. At lalo pang nagalit ang publiko dahil dito. At dahil pakiramdam nila hindi sila pinapansin, nagpa siya ang pamilya ni Golden na huwag nang manahimik. Nagtulungan sila para mag-organisa ng isang pampublikong marcha. Hindi lang ito para kay Golden kundi para sa bawat batang biktima na karapat-dapat sa hustisya. Mahigit 100 tao ang nagtipon. May hawak sila mga placard, mga litrato at sabay-sabay na nananalangin. Isa-isa sinisigaw ng karamihan ang mga pangalan ng mga batang biktima. Bawat pangalan na isang buhay na nawala, isang pamilyang nagkawatak-watak at paalala kung bakit sila nagmamarcha. Sa pagtitipon nagsalita ang bawat pamilya ng biktima.
Sunod-sunod sila. Nagsalita rin ang kapatid na babae ni Golden, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa marami pang iba. Ipinunto niya ang mga batas sa child protection, bagamat nilikha para suportahan ang rehabilitasyon, minsan ay naiiwan ang mga pamilya ng biktima na walang kasagutan. Sa Turkey, tulad ng maraming bansa, iba ang trato sa mga menor de edad kumpara sa mga nasa tamang edad. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 15 at 18 years old at nakagawa ng pagpatay, hindi ka maaring hatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang pinakamataas na parusa na maaring matanggap ay 24 years at maaring mapalaya ka matapos makapagsilbi ng 2/3 nito. Ibig sabihin maaring makalabas ang isang tao sa loob lamang ng 16 years kahit pa sa isang brutal at planadong pagpatay. At sa ilang kaso ay mas maikli pa. May mga pagkakataon na mga batang pumatay ay nakapaglingkod lamang ng 12 hanggang 15 years bago makalabas. Kahit sa mga high-profile na pagpatay, madalas ang sentensya ay malayo sa kung ano ang nararamdaman ng pamilya ng biktima bilang hustisya. Para bang mas pinapahalagahan ng batas ang hinaharap ng pumatay kaysa sa biktima. At yun ang dahilan kung bakit makikita ang pamilya ng mga biktima na nagmamarcha. Ito ay panawagan para sa mga batas na hindi magbigay ng proteksyon batay sa edad kahit pa sa pinakaplanadong karahasan. Sa ngayon, nananatili si Ines sa kustodiya, naghihintay sa susunod na petsa ng korte sa September. At ang reaksyon ng publiko ay halo-halo pa rin, lalo na ang tungkol sa papel ng pamilya niya sa krimen. Bagamat sinabi nila na wala silang alam sa pagpatay ayon sa mga ulat, tinulungan nila sa paglilinis ng ebidensya at pagtapon ng sandata si Ines. Ngunit sa ngayon ay wala pang opisyal na kaso laban sa kanila. Patuloy pa rin ang proseso ng batas. At ang tanging hiling lamang ng pamilya at ng publiko ay mabigyan ng hustisya si Golden. Shout out kina Eunice Estrada ng Cavite, V-World Cyprus, Gina Maderazo ng Tondo, Manila at Rosemary Biagtan ng Hong Kong. Maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking mga kwentong krimen. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!